Risk taker din naman ako, pero gusto ko yung nire-risk ko kahit papaano alam ko. Ano yung thoughts mo doon sa partnership ng mga ex-deals? Kailangan may pera. Now, meron na siyang 7 million followers on TikTok. Franz Miyako. Hi, Franz! Hi Welcome, po, welcome. hi. Meron kasi akong actually kaibigan eh. Binigyan niya na ako ng projects and umabot na talaga siya ng million. Lahat pala yun, hindi totoo. Hindi siya talaga totoo na ni-reach out ako ata nung brand na yun. Parang ganon. Ang nakakagulat doon kasi kilala rin siya sa industry. Usapang praktikal at madiskarteng galawan. Ito ang Para-Paraan with Salmin. Hosted by Jorik, our resident raketero, at MK ng FH Moms. Hindi natin iiwasan ang usapang finance at hahanapan natin yan ng mga para-paraan. Usapang pera ba? Hindi natin tatakbuhan yan. Ako si Jorik, your resident rakitero. At ako naman si MK of FH Moms, where moms work smart, and we welcome you to Para-Paraan with Salmon. Dito ang pera hindi lang basta-basta tinatago, kundi pinapalago. From tried and tested money moves to practical financial choices, tara at pag-usapan natin ang para-paraan na yan. Paano mo ba pinaghahandaan yung pagiging unpredictable ng trabaho natin as rakitero when it comes to finances? Syempre, kasi unpredictable din yung pasok, kung magkano at ilan yung lalabas. Ako talaga, ang ginagawa ko is I make sure na I have multiple streams of income, no? And ang ginagawa ko rin is I encourage din my husband to do the same, and at the same time, yung mga tao sa paligid ko, especially yung mga sinusupport ko rin, no, na i-push namin pare-pareho na makapag-discover no, ng income din for them. Ang akin kasi, ako bilang rakitero din, syempre, ang maganda ngayon, bukod sa ako, meron ako mga personal income. Yung mga kapatid ko, natuturuan ko na rin kahit paano rumakit. Para meron silang sariling pera, di ba? Para at least may katulong din. Masarap Ang sa swerte feeling nila nung sa'yo. madami. Kasi tinuturuan ko rin sila kung paano i-maximize yung digital world. And speaking of that, syempre, hindi lang tayo magkasama ngayon. Meron tayong makakasama. Yes. At sobrang excited ako kasi kilala ko to personally. Kasama ko to. Isa sa mga travel buddies ko to. Mula sa humble beginnings, syempre, ang atake ng kanyang buhay. Nag-start as breadwinner na impluwensya ng sariling mga kapatid, na rumakit na rin. Now, meron na siyang 7 million followers on TikTok. TikTok lang yan. Ayan. So, i-welcome natin Franz Miyako. Hi, Franz! Hi po, Welcome hi. sa Para-Paraan. Kamusta? Okay naman. Buti naman at napaunlakan mo kami ngayong araw. Ay, actually, masaya ako kasi gusto ko talaga na sumasali sa mga podcast. Gusto mo yung mga ganitong Ganito, gusto ko chika-chika. Ayan. ganito. At dahil dyan, ikaw na ang host sa next episode. Palitan mo na kami. Ayan. So, Franz, umpisahan na natin ang chikahan natin ngayon. Gaano ba karami yung source of income mo bilang isang breadwinner sa mga trabaho mo ngayon? At saka ilan ba ang kapatid mo ba ang sinusupport mo rin? Family mo? Family po. Yung kapatid ko, 9 kami magkakapatid. Wow! Talaga. Kayo din, di ba? Oo, Ang dami nyo din. kami. Panganay, di ba? Panganay ako. Panganay din. Panganay. Ibang level ka Hala, na naiiyak dyan. na kagad ako. Emotional. Wala ka ba? Sorry. Hindi pa tayo papunta doon. Okay, wala pa. So, ano yung mga, source of income? Kasi Racket kilala ka mo nila dyan. as content creator. Ano ba yung mga paraan mo para kumita ng pera? Actually, isa talaga sa parang pinagkakakitaan ko ngayon is full-time content creator ako. Like, yun yung parang pinaka-base kung paano ako nagkakapera, income monthly. Galing. And parang ito, lately, nagkaroon ako ng parang business sa isang Imus night, sa night market. Kailan tong sinimulan Yung na business? business ko, nag-start siya ng February. Bago lang talaga. Bago lang, sobrang bago ko lang siya na Congrats! I love it. And ayun, yun yung parang next income ko na pero sakto lang kasi parang nagtatry-try pa lang ako. Food Nag-uumpisa business pa lang ba to? Ano ba Nag-i-start tong yung business na to? Food business siya. Mahirap rin mag-food business Mahirap. kasi I tried rin doing a food business. Hindi ko na natuloy kasi Opo. ang hirap talaga, Mahirap B. po. Tsaka yun, may mga Maasikaso. Maasikaso diba? dapat Asikaso. andun ka or kung hindi man at least maalam yung... Oo, totoo. Tsaka Ang po, hirap. marami din talagang, kunyari, mabilis siyang mapanis yung iba, Oo. yung mga Anong ingredients. classic so, food to? Ako kasi mahilig po ako sa yung mga Korean. Di ba? Kakagayang Korean. So, okay. Na-inspire siya dun siguro sa pinuntahan naming Okay. Nakakatakot pala ito pag may napuntahan. Ay, Kaya wait pala Gawin lang. ko to. pinakamatagal sa area na yung kainan. Saan yun sa Dotonbori ba yun? Oo. Pinakainan. Puro tayo na dun Inikot niya lahat ng stall. Yung pala may planong May plano kopyahin. pala. Oo. Plano niyo talaga Iba rin. piratahin yung mga ideas ng Korean. So ano Ayun. yung specifically yung binibenta mo sa Ano, stall mo?
mga Korean noodles, yung mga samgyang buldak, which is yung mga nagpunta nga trending. pala kami. Oo, pumunta ka Nakakatawa, doon. di ba? Cavite siya, Timog ako. Pumunta ako doon para mag-ano. Support. Oo, para lang kumain ng friendship niyo food. dyan. Hindi kasi maganda doon, yung circle ng friends namin. Oo. Nandun din, Nandun. nagpupuntahan. Kasi sila, yung grupo nila, before ko makilala, puro mga taga Cavite talaga sila. As ang nakakatawa dun kung ba't kami nagkakilala sa bar. Wow. Oo, inom-inom lang. Oo, Siyempre, alam mo naman yung mundo ng chill, social oo. media. Oo. Hindi kayo magkakakilala personally, pero nagkakakitaan kayo online. So, ganun nangyari sa amin. Hindi talaga kayo magkasama ng table. Parang may Oo. ka-table akong Pero, kasama. Tapos, si... introduction. Tapos, susunod na araw, kami na yung magkakasama. Hanggang sa, naging magkaibigan. Saka, isa yan sa mga, masipag na mga alaga ko. Regular ng mga projects na kami ang magkakatrabaho. Paano mo na, sa dami ng mga businesses na pwedeng pasukin, bakit Mhm. yun yung naisip mo? Yun yung parang mahilig ako eh. Oo. Tsaka Mahilig yun ka talagang kumain gusto ko. talaga. Mahilig ako kumain. Tapos mga Korean foods. Hindi mahirap ibenta. Kasi alam mo yung binibenta mo, gusto mo. So parang, kaya yun yung pinili ko. Para at least hindi talaga ako mahirapan. Paano mo naman naisip na parang, kasi alam ko talaga, yung status financially nito kasi isa ako sa nagbibigay ng project dyan eh. So alam ko na malaki kahit paano kinikita mo. Pero bakit naisip mo na parang kailangan mo pa ng another source of Oo, income kasi kahit especially na kung meron naman ang laki na nung diba? kinikita mo Mm. sa pagko-content create? Merong part na syempre ayokong ma-left out kasi nakikita ko yung mga nakakasama ko. May mga kanya-kanyang business Ibig din. sabihin, nasa magandang circle ka. Oo. So parang naisip ko, gusto ko rin. Tas bukod doon, iniisip ko rin na at least kung ano man mangyari sa akin dito sa pagko-content creator, at least meron akong na-publish or nagawang business Na na, iba naman. oo, na pwede ko rin pagkakitaan kung lumago, Mm. lumaki. So, ganun. Kaya, Kasi parang tama, alam naman natin na sa mundo ng content creation, hindi naman tayo regular. Parang artista pala tayo sa Oo, content creation. hindi Tingnan laging natin. malakas. At everyday, napag-usapan natin dati, lagi may lumalabas sa bagong mga content creators na pwedeng maging kalaban mo o Na kompetensya magagaling mo. din talaga. Yes, so oo. better din na may iba kang pagkakakitaan. So tama, yun nga yung napasok mo yung pagtatayo ng Food stall. food stall sa food bazaar. Gaano ba ka-importante as breadwinner na may iba-iba kang pinagkukuwanan ng pera? Saka, sorry, gusto ko lang din malaman, ano bang stand mo sa pagiging breadwinner? Like, ikaw ba yung nagpapaaral sa mga kapatid mo? Bill sa bahay? May iba-iba pa pala yan? Di ba? Minsan Marami. kasi, Oo. kasi minsan meron, sagot ko lang yung ganyan, ganito. Oo. Pero Yun. ikaw sa ganito naman. Ikaw ba, Franz? Sa dami nun ang dami. Diba? Pero, kahit pa paano naman na may katulong ako, which is yung tita ko na taga-ibang bansa. That's good. So parang tumutulong siya financially sa amin. Like kapag may mga kailangan bayaran and all. Talagang siya yung tumulong sa amin before ako mapunta sa gantong content creation. Oo. And yun, parang habang kaya ko na. So parang tumulong na rin ako. Tapos parang habang tumatagal yun, mas lumalawak yung kailangan na tulong na ibigay ko. So parang nagiging full-time na rin ako na tumutulong sa family. Ganon. Like bayad sa bills, yung mga kailangan nila sa tuition ng mga kapatid ko, pagkain. Unti-unti, no? Oo, Lahat na ngayon- pwedeng maitulong. Oo, ganun po. Para lang din, hindi din mahirapan yung tita ko sa ibang bansa. And kasi hindi talaga nagtatrabaho yung parents ko, yung mama tsaka papa ko. So wala talaga kaming kahit anong pwedeng na pagkuha source. na income bukod sun sa tita ko before and ngayon na parang ngayon ako na ganun. Oo. At least, nakakatulong mo naman yung mga kapatid mo rin, yung parents mo Opo. dito sa bagong business, no? Opo. Sila yung mga that's kapatid good. ko. Sila yung mga nagbebenta. Oo. Sila Okay, nagluluto. Doon sa sa food stall, katulong niya. May Oo. nagluluto, may nagsuserve, gano'n. Sa 9 ba naman meron ka ng 9 na Oo. Iba-ibang tulong sa'yo. role. Kahit Opo. mag-ibang shift pa sila. Oo, diba? Diba? May morning shift, may night shift. Ilang oras to open? Nag-start kasi siya 4 p.m. Okay. to 12 midnight. Oh, Ganun bongga. po. Magdamag din. Mga 8 hours din, 9 hours. Na, Ayun, so speaking of mga kapatid, kasi lately, nakikita ko yung mga kapatid mo active na rin sa social media at hindi lang basta-basta gumagawa ng content. May mga branding. So, Ay, bongga. Naturuan. napapagkwentuhan kasi namin Oo. yung dati na parang tinuturuan niya na rin, nanghingi sa kanya, consult sa kanya. Kasi may mga pumapasok na ng mga branding. So, paano mo That's sila nice. na-push o paano mo sila natulungan na pumasok din Ilang sa taon content ba ang creation? youngest nyo? ano po? Ilang taon? Yung Yung youngest? bunso nyo? Ano po, magkakasunod kasi sila eh. Parang 8, 9, 10. Yun yung age nila. Okay, 8, 9, 10. okay, So, okay. 8 yung pinakabunso. May tatlo kasi kami baby. Oo. Yun yung parang magkakasunod-sunod sa amin. Okay. Ayun. Yung question mo, Alin, nakalimutan ko. paano mo na-push or naturuan yung yung mga mga kapatid content mo creation pumasok sa din sila. content? Oo. Kasi di ba, alam natin, ang bilis ng pera doon, Oo, di ba? oo. Pero,
medyo may downside din siya. Lalo na pag mga bagets, di ba? Kasi sila nag-aaral, pwedeng Oo, baka makain ng hindi na oras. nila, alam mo, pumetics na lang sila sa school kasi, ay, si kuya naman pala, ganito na lang din ako, ganyan-ganyan. Paano mo sila na-encourage na pumasok Ayun, doon? una kasi, hindi ko naman talaga sila encourage direct Parang na, sila oy, rin mismo. magento ka, Sa ganyan. generation nila din Oo, kasi. yung generation din. And then parang yun, nakikita nila yung ginagawa ko. So parang feeling ko na-inspire lang sila sa akin. Hanggang sa nakita ko, nagtitiktok na rin sila. And then parang dumating yung point na, sige, sama ko na kayo. Tapos parang kasi Kaya pala sa page mo, nakita ko yung content niya na tatlo yata tatlo kami. kayo doon. Oo, parang sabi ko, sige, sama na kayo sa content ko. Kasi nakikita ko na gumagawa sila. Tapos Oo. nagtitrending din sila ng sarili Katuwa. lang. Oo, parang sabi ko lang, galing. Parang kahit hindi ako nakikita na Magkasarili nagtitrending talaga sila. nila. Sarili. Na hatak. Nakabuild Oo. sila ng sariling Oo. audience Ng nila. fan base Ganun yung nila. pinush ko sa kanila. Hanggang sa dumadami na yung followings nila, nakikilala na sila. And then nagugulat na lang din ako na may mga brands na lumalapit sa kanila. And then Wow. na-approve na sila. So parang happy ako kasi yun yung isa sa mga goal ko. Gusto ko talagang may ma-inspire or ma-motivate kung ano yung ginagawa ko. Para syempre matulungan nila yung sarili nila na kaya nyo rin. Kung ano yung nagawa ko, kaya nyo rin. So katulad ng mga kapatid ko na nagawa ko, so Kinaya kaya din. rin nila. So pati yung mga kaibigan ko, nagagawa ko, magagawa rin nila. So parang gusto kong maging example na kaya natin yung mga That's ganung good, that's bagay. Hindi kasi Oo. yung nangyari sa kanya, same lang din yung ginagawa niya before na nakitaan niya yung mga friends niya na hindi lang content exactly, creators oo. na gumagawa na rin ng business. Mm-mm. So ngayon, siya na yung nandun sa situation na yun na kailangan yung ginagawa ko, pwede nyo rin gawin kasi nga hindi naman fix yung kinikita natin sa pagiging content creator. And since kung marami ka naman time at kaya mong asikasuhin, might as well mag-expand ka. Share ko lang din ito lang lately lang kasi. Mm. May tinayong business yung kapatid ko. Wow, Meron na din. sino? Sino dyan? Sino? Yung bunsong babae. Mm. Na Na parang content creator din? content creator, di ba dalawa Anong sila? klaseng business sinimulan niya? Nagtayo siya ng coffee shop. Mm. Seryoso? Oo, Parang pero kinabog niya yung Bongga food niya. stall mo, coffee shop na kagad yun sa pero- kanya. Feeling ko kinalaban ka niya doon. pero ano naman, parang nagulat na lang ako na kasi 'di ba nung una parang staff ko lang Oo. siya, tumutulong siya sa akin, ganyan ganito. Nagulat ka. Sinisweldoan ko. Oo. Bigla siya nagpaalam sa akin, parang 5 days ago lang. Grabe to. Sabi niya ang sa akin, lupit. Kuya Franz, mag-open kami Nag-invest ng... ka ba sa kanya? Charot. Hindi, Sarili niya din. sarili niya na din? niya lang. Ganun ako na-amaze sa mga kapatid ko kasi parang... Ibig sabihin, mas magaling talagang- talaga sila, no? Oo, May so, kusa. Yun yung may Oo, kusa yun ang sila. maganda, So ngayon, oo. nagulat ako, nagpaalam siya. And then, sabi ko, go lang, ganyan. Dapat Tas, pala sinama natin yung mga kapatid mo dito. oo, Pwede pala next sila. guest sila. Next sila. Yung ibang kinikita niya sa social media din, yung mga brands din na Mhm. tinatanggap niya. And then, yun yung ginamit daw nila na parang puhunan. Puhunan. Tapos May mga ngayon, kasama meron na pala sila. siyang iba. Meron siyang kasama Kasama. din. Yung Na, mga Okay. business partner. May mga Eh. business partners. Wait, ilan taon na to? Bata pa 17 po. Oo, 17. Alam mo yun, dyan ako natutuwa sa generation ngayon eh. Oo, Kasi oo. Diyos ko, nung 17 ako, hindi ko alam kung ano yung ginagawa ko. Naglalaro pa ata ako ng Pico noon. Oo. Ngayon, nag-iisip na sila kung how to earn Earn their own Mm. money. Saka yung maganda, at least, naisip nyo na yung value ng money. Mm, Diba? Right, Na, right. kumikita na ako ng pera, hindi pwede. Kasi ako, feeling ko, to be honest, kung nasa edad akong ganyan, kumikita ako ng pera, hindi ko may isip kung magtayo ng business. Mhm. Mas parang feeling ko, trabaho yan ng mga Kaya, provider. ano, Diba? Nila gimmick mama. muna, Gimmick oo. muna. Ako lang. Mm. Pero siya, at least, at age of 17, nakita niya na, pwede akong magtayo ng business. At for sure, nakita niya yun sa'yo. sa akin, Diba? nung Kasi, nag-start ako. kaya siguro sabi ko, yung nag-i-stop siya sa'yo, tinitignan niya na siguro yung Oo. mode of business. Ano paano- kaya yung mga Diba? pwede kong Oo. kopyahin Oo. business model Ganun. nito? pero hindi siya nag-ano sa'yo. Hindi siya parang, kuya, paano ba to? Ganyan. Nagpaalam na siya na buo na. nagpaalam lang siya, meron na siyang nagagawa. Mm. Tapos Talaga? parang nung may nagawa na siya, so parang nakita ko, di ko pa kasi nabibisita eh. Ah. Actually, niragaluhan ko siya nung tent. Sabi, kasi wala sila. Ah. Ano kasi sila eh. Hindi Open. siya yung parang Yun ba yung shop ano? lang like parang sa kalsada. Ito yung mga Oo, pop-up oo, lang. Pop-up lang, Ganon. ganon. Tapos parang pag napadaan ka, tambay ka, kotse, Oo, oo, ganon. Like sa kalsada Oo, lang. oo. Tapos sabi ko, nakita ko wala pa Uso yun silang na yun tent. Tapos, uso. Tapos yun, Magkano lang naman tent, di ba din? ninegalo ako, sabi ko, bigyan ko. Kasi wala naman akong very nabigay sa kanya eh. supportive. Parang meron siyang sarili. Tapos yun, binigyan ko siya. And then habang nag-usap kami, in-advisean ko na lang siya dun sa mga alam ko na dapat ganito, ganyan. Huwag ka muna. Parang ganun, nag-usap Oo. kami para at least may Kahit idea siya. magkaroon siya nakatulong. ng magandang foundation Oo, talaga. Totoo, ganun.
Kaya yun, Yes. nakaka-amaze, di ba? Ayan, so Amazing. bilang napag-usapan na natin yung pagiging businessman mo, balikan muna natin kasi kanina na-mention natin na meron siyang 7 million followers, Oo. diba? Ito, bihira namin napapag-usapan to. Pero Franz, paano mo ba napalaki to 7 million yung Ang followers laki nun, mo? Paano mo siya na-convert sa brand deals, Brand deals, collaborations, na kumikita? Kasi partnerships. before, alibaw, wala naman eh. Mm. Dati Oo. ang labanan lang, basta marami kang followers, okay na ako. Oo. Mhm. Ngayon, kasi, Kumbaga pride mo na, ito oo, yung following ko. ngayon kasi gagamitin mo na siya na, marami akong followers, dapat, Kumita ako kumita sa na ako. brands. Mm. Oo. paano ba nag-umpisa yung pagiging content creator mo? Ayun, parang yun nga, nag-start talaga ako na naglipat-lipat lang ako kung saan talaga yung trending eh. Kasi nag-start ako sa FB, tas after ng FB, nagtitrending yung parang mga application like Musical.ly, Oh. Dubsmash, Musically, ito yung bago si TikTok. bago sa Okay, TikTok. okay. Same lang siya. Ito yung may mga, ano tawag doon, Iba yung mga pa ba lip yung sync? dub? Transition. Ano? Dubsmash, iba pa siya. Iba pa magkaiba yun, pa sila. oo. Okay. Oo, so parang kung saan may nagtitrending online, Nagkumo ka din. nagkumo din ako. Kahit saan, kumbaga kung ano yung parang Bago. pinag-uusapan bago. Pagkakakitaan, diba? Pagkakitaan, racket, gano'n. Okay, okay. Yun yung ginawa ko na parang way na kung saan, kunyari, Facebook, doon maingay. Tapos biglang nagsikat yung Musical.ly, sumikat yung Mhm. ganito, ganyan. Hanggang sa may vlog, dumating yung vlog era. Vlogging era. oo. So, nag-vlog din ako na parang YouTube. kahit yung di long ako form, marunong. long form na content yun. Yung as in vlogging. YouTube Yung Sa talaga. YouTube talaga. talaga. Sa YouTube. Tas, parang nasa YouTube sila lahat. Gawa nga rin ako ng Ah. vlog. So, yung dami ng followings ko ngayon, parang nag-start talaga siya dun sa mga maliliit na bagay. Like yung kung saan ka Kumbaga nag-ipon-ipon din. nag-ipon-ipon hanggang sa yung pinaka tumatak sa akin ngayon, which is yung TikTok talaga. Mm-mm. So parang doon, parang wala talaga. Like, nag-content lang ako doon kasi talagang nagtitrending siya. Tapos dumating din sa point na since isa ako sa mga bagong nag-upload dun sa TikTok, binabayaran din ako ni TikTok para mag-upload. Oo, dati ng may ganun contents. kasing setup with TikTok na Mm. parang hindi na monetize yung views pero nagbayad sila ng mga content Brands creators or- to post. Para Hindi, actually, mag-post walang ka. brand eh. As in, Wala. talaga Talagang mag-post basta ka lang lang. mag-post ka. Oo, kailangan lang active yung app, pati ikaw as content Mm. creator. Ngayon kasi may nawala na yun. Nawala diba? na yun kasi Parang sikat siyang na eh. performance Oo. bonus ni Oo. ano. Oo, Parang ano ganun. talaga siya, Oo, parang Meta. business, nag-invest sila sa mga content creators na True, palakihin true, yung true, mga ano. galing. So, Franz, sa dami ng mga app na sinalian mo at sa tagal mo na rin sa Content creation. content creation, masasabi mo ba na itong TikTok talaga yung, and itong moment ito yung peak mo talaga as content creator or mas matindi pa before? Feeling ko, peak ko ngayon, parang mas marami kasi akong brands ngayon eh. Oo. Hindi kasi siya yung parang ngayon sobrang ingay mo, ang dami mong brands. Oo. Mhm. Kailangan talaga parang meron kang ma-establish na Oo. pangalan, may ma-establish Mhm. ka na tagal or may Mm. napatunayan ka. Kasi parang nung mga moment na before, like, sakto lang yung brands. Like, Mm. parang wala namang masyado na pasok, kilala ka lang, ganito. Mm-mm. Tapos ngayon, na parang ito yung peak ko na ang dami kong brands and something na mas maraming nag-i-inquire or Oo. nagbibigay ng mga projects sa akin. Parang mas ngayon na hindi ganun kaingay yung account ko. Hindi siya ganun kadami lagi ng views. Unlike before na laging millions. Mm. Doon ko na-realize na, pagka nag-content creator ka, hindi lang dapat sikat ka. Oo. Kailangan may mapakita ka sa tao, may content maibigay ka, ka talaga. may May content ka, may quality, quality. diba? Yun yung parang ano Kasi ko. meron ako kasi may mga biroan ako sa online, alam mo, pag naghahanap ako ng mga bagong ng projects, Oo. halimbawa, looking for a content creator, tapos may ano sa dulo na, Huwag puro kaldag. tigilan ako ng mga kumakaldag dyan. Doon kayo sa malayo. Kailangan ko quality content. May mga Oo. ganun ako. Si Nakikita Francis ko yan. naabutan ko siya nung talaga na sa... Kaldag ira? May mga ganun kasi May ganun talaga. din. Pero Ira sabi ko, talaga. huwag mo naman araw-arawin yung pagkaldag. Kaya pala hinahanap ko, may kaldag kaya to. Oo, may mga- wala, ang linis Tapos, eh. nasaksiyan ko si Franz na meron siyang time na, sobrang lakas. Meron yung parang, okay, tama lang. Tapos biglang babalik. Doon ko talaga na-realize na tama yung sinasabi niya. Hindi ka talaga mag-base sa numbers ng followers mo. Minsan, sa quality ng content na ginagawa mo. Kasi may mga brands na tumitingin na kahit na hindi ganun kalaki yung ano mo, yung following mo, yung engagement mo. As long as maayos, pasok sa branding nila, kinukuha ka nila eh. Yes. So, Totoo. importante talaga yung branding Oo. when it comes to content creation. So, yung iba kasi akala nila, basta magparami ako ng followers. Kaya yung minsan, kahit ipinapakita na yung buong kaluluwa nila. Oo. Kada o-open ka ng TikTok, biglang may gumagano na lang. Ano ba yan? Parang tatamaan na lang ako bigla sa pagkaldag. Friend, baka yung FYP mo lang yan ha? Charot! May mga moment na nai-enjoy ko, pero pag tumatagal na sabi ko, parang hindi na masaya. Biglang, yung morning, biglang may gagano na lang. Pag-open mo ng app. Aminin mo, may ira na gano'n, May di ba? ira talagang Na ganun. lahat Okay. talaga. Lahat na kahit sino, kumakaldag. kahit artista Oo, eh. kasi Kahit sino. wala eh, kailangan mong pasukin eh. Kailangan Oo. mo makipagsabayan sa Sabayan. uso. But again,
Kung gusto mong pasukin ka ng business, ang pera, ng branding, kailangan mo ng quality content. At dyan papasok yung Sa ano lang daw, sa stories na lang daw ilagay. mag-private account ka, wag ganun. So, ganun. Mabagal na ba ang work device mo? Baka upgrade lang ang kailangan. With Salmon Product Loan, available via Loan Online and powered by the Salmon app. Abot kamay na ang gadget na kailangan mo. Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Sunprime Finance Incorporated via Loan Online, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS2019-16698. Paano mo naman na ma-maximize yung mga brand deals mo? Kasi di ba minsan may mga inquiries tayo na isang beses lang o one-time posting. Tayo, pag mga content creator tayo, gusto natin, gusto ko yung endorsement levels, yung monthly, sure tayo na may papasok, di ba? Pero yung mga nagiging brands natin na sa umpisa, one time lang na nag-i-inquire. Paano mo na gagawa ng paraan na, kailangan maging regular ako nito. Kailangan isa ako talaga sa mga top priorities sa susunod na magkaroon sila ng campaign, kasama ka pa rin. Kasama ka in mind. Ginagawa ko talaga, nag-invest ako sa mga quality na gadgets. I mean, yung kunyari, camera, mga mic, ilaw, tapos minsan talagang pumupunta pa ako sa lugar para lang mag-shoot na maganda yung view. Like, nagta-travel pa ako yung mga ibang ganap ko. Tapos ayun, parang binibigyan ko sila ng parang quality na content talaga. Para at least pag nakita nila, kunin nila ako ulit na parang, ang galing nito, ang ganda ng ginawa niya, like naging memorable. At the same time, hinahaluan ko rin talaga siya ng mga trending na contents. Like yung mga trending ngayon, nahaluan ko dun sa brands na gusto nila. Yun, parang yun talaga yung nakita ko na kung bakit kinukuha nila ako ulit. Akin talaga, sa nakikita ko dyan bilang nasa field ko talaga siya, at trabaho ko kasi talaga siya as influencer marketing. Para dun sa mga gustong mag-umpisa, yung pagpapadami ng followers, yan yung dapat pinakahuli mo nang iisipin. Ang dapat mong umpisahan dyan, isipin mo mabuti kung anong content yung gagawin mo. And you have to make sure na quality. Tulad nga nung nabanggit ni Franz kanina, parang business din yan, kailangan mong mag-invest. Camera, mic, ilaw. Kasi dati, lahat tayo, smartphones lang gamit natin. Ngayon, ang labanan kasi talaga, pagandahan ng quality ng camera, editing, kaya nga may mga team na nabubuo, production team na nabubuo for a content creator. Kasi, yan na yung hinahanap ni brand. At pag yan, na-apply mo lahat sa mga contents mo, yung followers, kusang darating yan. Kasi, baliwala yung dami ng followers mo kung wala rin naman laman yung content na ginagawa mo. Kasi yung pagpapadami ng followers, kahit ngayon, aminin natin, nabibili na siya. Diba? May mga boosting. Diba? Ganyan. Pero pag yung mga followers may authentic na nakuha mo talaga sa pag-create mo ng content, mas maganda ang engagement mo at mas kukunin ka ng mga brands kasi minsan yung mga brands kinukuha nila yung insights. Doon nila malalaman kung sino yung mga followers mo, sang area ka, base, yung mga viewers mo, or babae, lalaki ba yan. So, importante talaga, unang-una, quality content. Pero parang nakakapagod din talaga mag-create ng content for different platforms. Tapos iba-ibang style pa, iba-ibang content pa yung pwede mong gawin. Tapos, recently, I tried din yung broadcast channel. I believe kayo na try nyo na. And dun ko talaga nakita yung mga loyal na followers. Kasi yung content creation, kahit na parang sabihin natin na lagi mo siyang ginagawa, nakaka-burnout din siya. Kasi kahit na lagi mo siyang ginagawa, iba-iba kasi yung hinahanap ng branding mo, ng kliyente mo, ng situation kung alin yung uso ngayon, 'di ba? So, pinaka nakaka-burnout yung kasi yung pag-iisip bukod dun sa paggawa. Kasi syempre, kailangan mong sumabay kung paano mo masasabayan yung trend ngayon, paano mo maiiba yung material mo dun sa gumawa na ng una kasi syempre, malaking issue sa online yung mga copyright. Ako yung unang gumawa niyan, ganyan. So, paano mo siya maiiba? Paano mo ma-maximize, 'di ba? Akin kasi sa part ko, dati kasi, ako yung gumagawa ng lahat. Nung hindi pa ako as personal na content creator, nung may hawak na ako mga talents, ini-enjoy ko pa na ako yung gumagawa ng concept, ako sumusulat, ako nag-shoot, nag-edit. Nung tumatagal na, sabi ko, ang saya nung ginagawa ko, no? Pero bakit parang nakakapagod? Natutusta ako, na parang, doon ko naisip na, okay, hindi pwedeng gagawin ko lahat. Bukod pa dun sa sarili kong content. So that's the time na kumukuha na ako ng team. Tapos, bukod sa pagkuha mo ng team, maganda kasi doon, share mo yung knowledge mo sa paggawa ng content. Kasi may ibang mga tao na, ayoko, hindi ako into content creation. Pero pag naumpisahan nila, mas magaling ka pa pala sa akin. Di ba? Masaya, importante na gusto mo yung ginagawa mo. Pag masaya ka doon,
may mga breakdown moments na, sige, pahinga mo yan. Pero kinabukasan, wala ka naman choice. Ilalaban mo uli yan. Pili ko dyan pumapasok yung kaya kami nagkakasundo. Travel kasi talaga. Yun yung, magastos nga lang talaga yung breakdown moment Sobrang namin kasi travel. Pero, Grabe naman pala kayo mag-breakdown. oo, pero feeling ko, worth it naman kasi personal growth din siya. Saka yun nga yung sinasabi niyo, yung pag travel kami, hindi lang naman ano yun pleasure. May trabaho rin kami ginagawa. May iba ka rin nakikilala. Nakakapag-isip diba? kami ng mga bagong Wow! concepts. Totoo yan. Totoo. Materials. Okay, Tapos, okay. minsan natutuwa pa yung brand na, ay, sakto po pupunta po ako ibang bansa. Bansa. Ano, pwede ko pong dalhin yun na parang, ay, sorry, bongga, Gusto sa nila. ibang bansa pa mag-shoot, ganun diba? pala. May mga Ganun ganun siya. gagawin ko. Nag-Korea kami. Oo. Lakad kami whole day. Pagdating ng condo, kaya naman, may nag-VO, Diyos ko. Tapos isang kwarto pa kami. Parang, kaya naman, i-download mo na tong app na to. Diba? Trabaho pa din siya. Totoo. Eh, minsan, may hiya ka na lang, lalabas ka ng kwarto eh. Partida ko pa nag-book ng room Ako yung lumabas. Di ba, ganun siya isa sa buhay. Naalala mo yung yung nagsiselfone ako, nag-edit, Oo. tapos nakatulog na Eto, ako. patay na As in? patay na yung Uy, ilaw grabe. patay na yung ilaw. Tapos, okay, nag-cellphone siya. May sabi ko yung, Nag-edit ako nun. bakit yung ilaw, na-stay na sa mukha niya, nakaganon siya, tulog na pala siya, nag-edit siya. Hanggang sa tinatawagan ng manager niya kasi, ay, dapat ngayon masend yan. Kinabukasan, ginawa niya ulit. Ginawa. So, yung mga ganong Ganun. moment na, alam mo yon kahit na pagod ka na, pero naisisingit mo siya, that's the time na ma-realize mo, okay, masaya yung ginagawa kasi gusto ko siya. Pero, kailangan mo rin ma-realize na, okay, kailangan, makommit ko yung mga time na, ito yung binigay ko sa mga kliyente. Pero at least, nagagawa ng paraan. Kasi ganoon naman tayo as mga raketero sa content creation world, di ba? Ang isa pang Nakakapagod. nakaka-frustrate, no, yung algorithm. Mm. Parang, ang hirap niyang i-predict talaga. Hindi all the time favorite ka ni algorithm, Oo. di ba? Tapos may mga issues pa sometimes na parang, alam mo yun, naka-follow sa akin yung mga tao. Tapos parang eventually, parang hindi ko na sila nakikita Oo. nag-engage. Tapos sasabihin nila na, ay, hindi ko rin po alam, pero parang biglang nag-unfollow, ganyan. So, sobrang weird ng algorithm din talaga. So, ikaw ba, ano yung ginagawa mo para ma-make sure no, na ma-handle mo yung unpredictability when it comes to algorithm? Kasi hindi naman lahat ng ginagawa nating content is nagva-viral, di ba? Mhm. Maswerte ka kung may magva-viral na content, pero it's something kasi na kailangan nating ma-figure out, no, as content creators, na maaral din talaga siya. Ako ginagawa ko normally kasi parang pag hindi nag-trending talaga yung pinost ko o yung naisip kong idea, parang i-stop ko muna siya. Okay, baka hindi to ngayon. Baka hindi ba? Gagawin ko siya sa ibang time. So, pero syempre, ang kailangan mong gawin or yung ginagawa ko normally is hindi talaga ako humihinto sa pag-upload. Okay, Kasi okay. parang hindi naman porket So, mag-viral siya or hindi, i-upload ko i-upload to. mo yan. Mm. Kasi hindi mo naman alam kung kailan siya magte-trending Tsaka kung ano pa yung parang hindi mo pinaghirapan, yung pa yung nag-viral. Actually, Oo. ganun nga Nakakaloka. siya. So parang, minsan nag-video lang ako, nag-trending yun. Parang naisipan ko lang Oo. naman siya i-click na i-upload. Huwag mag-stop mag-upload. Para kahit Mhm. ano mangyari, may mag-trending man siya o hindi. Huwag mo na i-overthink. At least, wag mo na i-overthink. Kasi pag in-overthink mo pa, mas lalo ka pang Tumatagal. tatagal, Oo. malulungkot pag hindi nag-trending. So, parang, ano ka na lang, go lang Mas ng go. spontaneous talaga. Para Oo. kasi anytime, So, alam trending mo, yun. ako until now, yan yung isa sa mga iniisip ko o kailangan ba siyang aralin. Kung meron bang formula sa algorithm ng online. Perfect example, Ay, sa hindi ko pa TikTok, natatry yan. yung mga songs. Talaga? Di ba imagine mo yung mga Ay, songs oo na sobrang nga. tagal na nagugulat yung mga artists Biglang na, umulit. ay, yung ano ko, Spotify ko, biglang, kasi Ako, baka nag-trending parang siya. binalik ni algorithm Oo, ni dahil TikTok. may gumawa lang ng isang sayaw. May ganun pala. So may ganun siya. So na-apply mo rin siya sa mga content. Pero yun nga, parang mahirap talaga siyang aralin or feeling ko wala talaga siyang Wala eh. formula. Wala. Kundi Oo. ang dapat mo lang gawin, mag-upload ka lang na mag-upload Upload. hanggat feeling mo Tsaka okay maging naman yung updated. quality. Yes. Given na Maging updated iba-iba. kung Oo, saan. oo. Wow. So, how do you decide naman when it comes to opportunities that is worth the risk? Well, ako kasi nasa gitna. Kasi I'm a millennial and then parent din ako. Oo. So, parang, alam mo yun, gusto ko rin mag-enjoy, mag-travel, which is ginagawa namin. Pero at the same time, bawal talaga akong magkamali. Mm. Or at least kung magkamali man ako, wag naman yung sobra-sobrang Minimal lang. to the point na magugutom naman yung pamilya ko, 'di ba? So, risk taker pero alam mo 'yon, alalay pa rin. Pero ikaw, how do you usually decide kung gagawin ko ba 'to or mag-open pa ba ako ng panibagong stall? Mm. Ganyan. Paano ka mag-decide? Ano ba? Kasi, perfect example yung pumasok ka sa pagbe-business. Business, diba? oo. Kasi Ang laking risk niya na. Ang investment risk na, yun. totoo, Hindi totoo. hindi siya parang magkano lang na ilalabas. For sure, malaki ang ginastos mo doon, di ba? Yung rent pa lang nung area, tapos yung Every ingredients, day. yung mga taong papasahurin mo, di ba? Mm. So, ano yung mga nagiging factor o paano ka Oo. nag-yes sa mga ganong klaseng opportunity na sige, ito Ituloy try ko natin to, oo. kahit na
hindi ko sure kung mag-work ba to. Parang chinecheck ko po muna kung experience, kung ano mangyayari. Tapos tsaka ako magdi-decide kung para sa akin ba tong ganitong business o itong tinatako na to. Kasi kapag parang pinush ko siya ng dire-diretso or parang nag-decide lang ako na hindi ko muna siya tinatry, risk taker din naman ako, pero at the same time, gusto ko yung nire-risk ko is medyo kahit papano, alam ko. Minsan, ang hirap mag-risk na parang, yun nga, mamaya, dun sa nirisk ko na yun, maubos yung pera ko. So, syempre, ending, kailangan ko na naman magtrabaho ng malala. So, Which is ayaw na natin kasi nakakapagod na talaga. Nakakapagod na. So, hanggat maaari, try ko muna siya, kaya tulad niya, itong business na to. Actually, ito yung magiging reason, ay yung parang, magiging kung ano ba yung next kong gagawin. Kung matutuloy ba ako ng another business. Na related pa rin ba to food, di ba? Parang ganun. Try lang muna para malaman kung malulugi ba, maubos ba yung pera mo, or okay ba to, ganun. Actually, same tayo ng naging mindset kasi yung pag-open namin ng restaurant na business is yung first traditional namin na business. Kasi for the longest time, lahat ng businesses namin, digital. So, nangapa talaga ako. Parang different world siya. So, gets kita dun sa part na itatry muna kapag okay, sige. Pero hindi ko pa rin naman sinusukuan na mag-try ng traditional business. So, parang feeling ko kay Franz, yung sinasabi niya, naging talaga siya, depende sa magiging experience. For example, yung sa kanya, parang nag-Korea, nakita niya lang doon, parang okay to dahil may mahilig siya kumain. Nilagay niya, ginawa niyang business. So, ngayon, masasabi mo ba, Franz, na yung business mo ba, na pinasok yung first business mo, naging successful ba? O parang feeling mo, baka hindi pa ito? Ilang months pa lang. February, no? February siya nag-start. Actually, nagsara yung night market na pinag-aano ko ngayon. So, wala ako ngayon. So, hinahanapan mo siya ng hinahanapan ko ng pwesto. natin. Kasi nga, so parang yun yung first na challenge mo in terms of the business. Parang nagsara sila. So, syempre, sara ka rin. Ano mangyayari, diba? Yung reason naman kung ba't sila nagsara, kasi nga, maulan na. So, wala na may masyadong tao pupunta. Kasi babalik yan ngayong mag-Christmas season. Babalik daw po. Pero yun, ako kasi since na-try ko na yung night market, yung parang bazaar, gusto ko naman matry na parang magkaroon ng sariling na store. Yun yung inaano ko ngayon. Parang hinahanapan ng pwesto, ng idea and all, na parang panibagong challenge for me. Ang maganda dun sa ginawa ko sa night market, kasi ang naging mindset ko kasi doon, gusto kong makilala yung food ko na tinatao na hindi ko kailangan magtawag or gets nyo, yun parang yun yung naging mindset na idea ko na, sige, mag-start ako sa night market para yung mga tao na pupunta doon, hindi dahil ako, hindi dahil sa brand ko na friends me ako or kilala ko online na mapapunta ko sila. Kumbaga naisip ko na matry nila yung product kasi nga napadaan lang sila. Tapos para makilala, ganun, ganito, ganyan. Hanggang sa, ayun, yun talaga, yun yung naisip kong start. Para makilala mo na siya. Parang, ayun. Before ka ba pumasok dito sa food stall na to, may iba ka pang business na trinay na medyo hindi nag-work or... kahit hindi registered, but parang trinay mo lang. Or investment. May mga na-try ka na bang gano'n? Marami. Marami na rin pala. Kasi... Ito lang yung registered na somewhat na pinush mo na. Pinush ko. Ang dami. Pero yung mga moment na yun yung mga na-scam ako. Okay. So, counted pa rin yun. Yun yung parang... Kunyari, naloka ka. meron akong kaibigan. Sabi, magbibigay lang daw ako ng gantong pera. Then magkakaroon daw ako ng parang business na Tapos at the same time, parang may, kunyari yung mga siomay yan. Bibenta daw ako ng siomay. Doon sa babayad ko, may mga stocks and all. Tapos, at the same time, pag daw nag-invite ako, meron din parang which is networking pera din. naman Parang yun. Networking, okay. Pero isa lang yun Pero walang nangyari. So, pero nalabas ko yung pera ko na yun parang in-expect ko. So, may mga ganun akong moment na... Pero nung pumasok ka doon, expected mo na hindi siya 100% babalik? Or dahil kaibigan mo, parang dahil feeling mo, kaibigan. may ganun tayo. Kasi kaibigan mo, medyo Actually, panatag nag-invest din ako dyan sa same na ganyan, yan. So, mahirap talaga siya. Hindi ko alam na gusto ko sana magka-business, ganito, simulan. Pero ending, wala rin nangyari. So, may mga ganun ako ilang beses na. Minsan, nakaka-overwhelm talagang magtabi ng pera. Pero mas panatag ang loob kapag safe, secured, at may interest. Sa Salmon Time Deposit, mas kampante ka na. Terms and conditions apply. Salmon Time Deposit is a product of Salmon Bank, Rural Bank Incorporated, a bank regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are only accepted within bank premises or through authorized bank channels. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
nung mga bata pa ako eh. Meron Oo. na talaga ako sa business bata Mahilig ka pa na rin lang. pala talaga. Oo, Nakitero na talaga. Nagbebenta na ako ng mga Graham balls. Ay, wow. Sa school. Tas, Same talaga, no? Same Pag talaga mga breadwinners, Alam parang mo, simula sa bata ka pa lang talaga Para tayo natututo naging ka na. slum book for Mm. for breadwinners. Na anong isinimulan mong ibenta? Oo. Ako Yema naman. ako. Ikaw, ano? Ako Graham parang balls. yung candy stick sa tindahan na nabibili mo ng piso tapos ibibenta mo ng 2 piso, 3 piso. Tapos gumawa rin ako dati ng pastillas. Ay, Okay. bongga. Pastillas sa bilog, tapos yung may marshmallow sa loob. Mautak ako noon eh. Sabi ko, paano kaya mapapalaki ito? Pas ginawa ko, nilagyan ko ng marshmallow sa loob. Para malaki Tapos yung in-overpriced na. Oo. Charot. Sabi ko, malaki yan compared dun sa kantin ha. Saka kinamay nila yan. Kaming machine. Charing, kami. So may mga ganon. Talagang madami. bit-bit mo siya hanggang sa Oo. pagtanda, Tanda hanggang mo, sa oo. paglaki. Ikaw, Franz, going back dun sa pagpasok mo sa business, may mga ka ba, financial tools na ginamit? For example, nag-loan ka ba? Nag-credit card ka Or ba? may mga virtual ka ba na banks? O kaya Mm. may ginagamit ka bang e-wallets? Wala na akong ginamit na ibang apps. Yung parang sariling savings lang. Savings pa rin talaga. savings. Oo. Okay. Tapos yun, nilabas ko. Yun Tapos yung never ginawa ka ko. namang nakapag-loan. Kasi syempre, Never, oo. Feeling ko Oo. sa dami ng project yan, hindi niya na kailangan mag-loan eh. Oo, Kung oo. mag-loan nga tayo, baka sa kanya na. Pagdating naman sa business na ganyan, ikaw lang yung nakatutok pagdating sa finance o may katulong May ka? iba For ka example, bang- may naghahawak ba ng pera may sa mga accountant ka na ba? kapatid Wala mo? pa Ah. namang ganong level? Yung kapatid ko, yung jowa niya, Mhm. yun yung tumulong sa akin na parang yung Ayusin yung ng pera. finances. Oo, Okay. siya yung nagsusulat. May nung accounting kinita. background ba siya or wala naman? Like parang kami-kami lang. Ah, Sarili-sarili okay. lang So talaga siya yung parang namin. naging admin mo. Oo, parang siya yung tumulong Okay, sa gets. akin na kung magkano yung Ma-organize kinita today, lahat. tas yung pera, ganito, That's ganyan. good. Siya, ganun. Parang tinulungan niya ako. Franz, iba kanina pag-usapan natin na parang ang dami mo ng app na napanggalingan eh, di ba? Yung Musical.ly, yung Dubsmash hanggang sa ngayon. Nag-YouTube ka, nag-TikTok ka. Sa tingin mo, paano mo masusustain yung pagiging content creator mo Mhm. with the engagement that you have right now with the followers? Sa dami ng mga kalaban na lumalabas, ano yung pwede mong sabihin na edge mo or magiging advantage mo as content creator ngayon? Na-establish ko na siya kasi 10 years na talaga ako Mhm. dito eh. So, alam ko na yung pasikot-sikot, Oo. alam ko na Mhm. yung marami na akong connection, marami Oo. na akong mga kaibigan, marami akong Mhm. nakilala. So, parang ang laking help niya kapag ganun na nag-start ka na ng matagal. Kasi ako, ginagawa ko kasi para hindi talaga mawala, number 1, kunyari, collaboration. Oo. Kasi syempre kailangan mong sumabay sa Oo. ibang tao, sa ganap. Kasi hindi na, may times kasi na hindi naman kaya ng ikaw lang eh. Mm. Kailangan mo rin talaga ng tulong ng Tulong ng ibang iba, tao true. para at least makasabay ka dun sa agos ng Mhm. nangyayari sa kanila. So, yun yung parang isa sa ginawa ko para at least maging relevant pa rin, makilala pa rin kahit ang tagal-tagal ko na. Imagine, 10 years na ako. So, parang ang galing. Kasi akala ko lagi, every year yun, parang feeling ko ito na yung last na. Oo. Feeling ko, Parang baka okay wala naman na, Oo, oo. ganun. Mm. Hindi. Ang nangyayari, may parang darating na isang bagay, Mm. senaryo, Something na tao, new. something new na parang tutulong sa akin na magtuloy pa. Na Kaya mag-evolve. meron pa, mag-evolve pa. I'm pretty ganun. sure iba-ibang era yung... Ibang-ibang Diba? era po talaga. Iba-iba. So, lahat yun, iba, imagine, nagbablog, nagtitiktok, sumasayaw. Ngayon nga, more on, kailangan, isa pa pala is, nagko-content ako ng salita. Kasi before, sayaw-sayaw lang ako eh. Ay, wow. Oo. Diba? Doon ko siya Ay, pwede ba nakilala. tayo mag-sample dito? Charot! Actually, doon ko siya nakilala. Nung Okay, yung mga, okay. yung mga Yung TikToks niya. sayaw-sayaw era. Mm-mm. Sayaw-sayaw. Tapos minsan nakipag-collab siya with other TikTokers. TikTokers. Sayaw-sayaw So, sila. dancer ka din Kasi ba? Sumasayaw may po. era kasi sa TikTok na dati puro sayaw Sayaw lang, lang. oo. May era din dati na puro mga Kanta-kanta lip-sync. lang. Lip-sync lang. Ganyan. So, siya, Iba-iba. ang maganda kay Franz, kaya ako siya kinuha din sa mga brand deals ko is very collaborative siya. May iba kasi na parang nakalak lang, ay hindi, sayaw lang yung content Oo, ko. oo, oo. Yun yung pinaka-importante pag Dapat pala content talented creator ka ka. din talaga. no? Actually, bukod sa talented ka, open ka rin dapat sa collaborations Collaboration. at iba't ibang face ng social media. Kasi may iba na parang, ay hindi, ano lang, ang pinaka, ko lang talaga, sayaw-sayaw lang ako. Paano ko yung asking ni brand, ay kailangan mo mag on-cam na Okay. kwento ka with friends. Yung maganda sa kanya, pag nagsasuggest kami sa kanya ng mga ideas, open siya. Hindi mo lang ilalock yung sarili mo doon sa isang category na dito lang ako. Kung gusto mong magtagal at lumaki yung market mo sa content creation. Totoo. Yun yung maganda doon. So, speaking of that, di ba uso sa atin, lalo na ngayon yung mga ex-deals, Oo. partnership. Paano ko Nagiging issue pa yan alam, eh, alam ko na may sometimes. isasagot mo dito kasi ako marami ako offer sa yung mga ganyan. Pero Na ex-deals Oo, and partnerships. bilang isang content creator, ano yung thoughts mo doon sa partnership ng mga ex-deals with Ano brands? yung parang considerations mo na okay, Oo. pwede to maging ex-deal or pwedeng maging
partner, no? Tapos iba pa yung paid na mga Oo. brands. Bukod sa kailangan may pera. Bukod pera, hindi. Parang talaga, kung saan din yung number one, kunyari, kilala. Kailangan parang big names. I mean, pagka big names, parang ang hirap. May hiya ka ng maningil, no? Oo, may hiya eh. Ganun. So, depende din na pag tinatanggap ko lang siya, it's either yun, kilalang kilala or parang ginagamit ko talaga or gusto ko yung product, ganun. And yun, yung magagamit talaga Oo. na kailangan natin. May tiwala ka May din tiwala, oo. doon sa brand na Brands na yun. yun. Oo, which is good kasi ang hirap naman mag-endorse ng hindi mo Di mo, pinapaniwalaan, oo. hindi mo ginagamit, ganyan. Saka yung gusto mo talaga. Tama yung sinabi ni Franz na minsan, depende rin sa brand kung sino siya. Kasi business siya eh. For example, ikaw, bagong business ka. Tapos kinontak mo kagad si Franz with 7 million followers. Hindi mo siya expect na gagawin yung content yun dahil ng libre. Dahil, syempre, kung bago ka, you have to invest na magbabayad ka talaga. Pero kung yung mga malalaking brands na yan, parang ano na isa yun, parang ano na to nakakaya naman na maningil pa, okay na, sige, bigyan mo ko ng ganyan, ganito, okay na sa akin. Akin kasi, MK, dumating sa point dati, nung nag-i-start ako, tinawag nila ako na Queen of X-Deal. Yes. Kompleto ako dati, Kompleto. from head to toes. Meron akong X-Deal ng salon, ultimo linis ng kuko, nagpapasapatos ako. Dati nga sa ABS-CBN, pag naglalakad ako, pag may bumibenta sa aking artista, uy, Jory, kamusta? Size 9 ako. Kasi dati, Alam ko na, gagawin meron mo. akong point na yung mga brands like Skechers, Keds, Perry, hinawakan ko siya for 5 years. Ultimo yung mga cup. Nakatrabaho mo Tapos, talaga ang pinaka, ang strong talaga na ko doon na trabaho ko is, hoy, kaya kong kunin si ganyan ng Excel. Pero ako, hindi ako yung to the point na maaabuso ko na yung artista. Oo. Ang ibig kong sabihin doon, kung di mo kayang bayaran ng value niya, kung magkano, tumbasan mo ng product. Ng Sure di ba? naman, Kasi, oo. Totoo. doon mo lang naman mapapa-oo yung isang content creator. Hindi yung bagong tayo yung business mo, wala ka man lang pinadala, gusto mo ma-shoutout ka. Oo. Eh, ano naman Kumbaga, abusado na rin. Oo, parang we have to realize na guys, wala nang libre sa panahon ngayon. Sa true naman. Diba? Oo, Kung kumbaga, di mo kaya, pinaghirapan din talaga ng kung di mo creators kayang natin. bayaran ng Cash, pera, oo. ng cash, at least tumbasan mo ng value ng product. Ako product naman, what I do, kasi I also get brand deals na sa malalaki talagang mommy, baby, and tech brands, which is paid, no? Kumbaga, happy ako with that. What I do is I support the small business owners inside their community by just posting, no? Sabihan ko sila na, sige, you don't have to pay me, padalhan mo ako ng products, i-review ko yan, tapos mag-write pa ako ng recommendation sa kanila, tapos i-story. Lahat ng pwedeng gawin for them, which is almost the same na value that I can provide sa big brands. Kasi nakikita ko na malaki yung potential ng business nila eh. And it's something na, alam mo yun, yung gagawin mo lang just to give back to the community. Meron ka bang nakakagulat o bad experience sa pagiging content creator na pwede mong i-share sa amin? Mga Oo. partnership, Pag mo nang banggitin, deals. syempre. Kung gusto mong pangalanan, go lang. Wow! Hindi kasi Huwag na ito. tayo pumunta sa ganung. Eto, MK, sobrang nakakatawa tong kwentong to kasi naging part ako nito. Sasaksihan ko to. Okay. Sasaksihan ko to. Sige, Franz, ano yung bad experience na pwede mo i-share sa amin? Meron kasi akong actually kaibigan eh. Oo. So parang may yung kaibigan ko na yon, parang siyang si Jorik. Na parang nagbibigay ng mga projects, may mga kilalang ganito, ganyan. And then, ang nangyari kasi is, binigyan niya na ako ng projects and umabot na talaga siya ng millions. Kukumputin mo. Millions Talaga? talaga yung bayad sa akin dun sa mga projects na yun. Like, iba-ibang brands, like, Oo. may mga, kunyari, sapatos na brand, like mga phone brands, kilalang coaching brands, brands. ng mga Kilala, possible oo. So parang ang nangyari, so nagsushoot na kami, Oo. nangyari Alam mo, na. nakakatawa pa noon, nagsushoot sila for billboard. To Like, the point na may hawak kasi akong dental clinic, influencer ko siya, Pinatanggal ko yung brace kasi ko. requirement dun sa shoot. Sa shoot Oo, na ganong level. bawal, ganong level. So, ang dami na, like parang kumpleto na, ang dami na nangyari and all. As in talagang alam mong totoo. Kasi Totoo. may mga taong dumadating na we're from the brand, blah, blah, blah. Mm. Hindi pala totoong mga tao. Tas Ayan. ending, Uy. lahat ng projects na yon, lahat ng mga nangyari, yung mga shoots and everything, lahat pala yon hindi totoo. So, as a Tawagin content natin creator, siya fantasy. Wait lang, paano nangyari yun? ayun, hindi ko rin alam kung paano. Ang nakakagulat dun kasi kilala rin siya sa industry. So, Nakakaloka. tiwala Para siyang kami. biggest scam Oo. ever. Ang nakakatawa pa nun,
talagang siya, hindi siya nagpapakita sa amin. Mm. Kasi meron kami Busy dati na kasi every ako Friday lumalabas kami, Oo. siya hindi. Tapos meron pa siyang message sa akin na, alam mo, Jorik, mapaproud ka sa akin. So ako parang, ang galing, ang Oo, laki. so parang sige, magpakabisi ka Oo, dyan. wala kang ganun. pakialam basta Oo. kita ka ng pera kasi Hinahayaan nila. binabanggit niya yung mga brands. Big As in, brands, big oo. brands. Tapos, may dalawa siyang billboard shoots. Oo. May mga meeting siyang pinupuntahan Puntahan. na dala nitong taong ito na, ito si manager ni ganyan-ganyan. So siya, maniniwala talaga. Saka, hindi friend namin. So alam namin na okay, totoo na. So, Nakakaloka to. Hindi Oo. ko alam na parang nandun na pala ako sa moment na lahat pala nung ina-expect ko, lahat pala nung mga tinrabaho ko, lahat pala nung oras na ginawa ko and all, Parang is wala lang pala yun. Hindi pala like, totoo. hindi pala totoo. Like, hindi siya agad totoo na ni-reach out ako ata nung brand na yun. Parang ganun. Like, parang ginawa lang na may brand ka, tas may bayad ng ganito, pero wala naman pala. Hindi rin namin Weird. alam yung purpose ng tao na yun. Kasi Oo. kung anong makukuha niya. Kasi alam mo yun, Siyempre. umabot sa point na, uy, nandito ako sa baba ng condo mo, nasa Starbucks ako, pero inaantay ko sa ganito, hindi ako nagdala ng car. Kasi, kukunin nila yung car niya. Galing dun sa deal. Imagine mo, may deal siya na may car. Na papahiram sa kanya. Tapos, ang galing nung taong yun kasi ilang beses silang nagpunta, uy, hindi sumipot si ganyan, ganito, Oo. sorry. Ang daming alibay. Kain na Oo. lang tayo. Siya, dahil tiwala siya, o sige, nangyayari naman yan. Meron pa siya na, uy, Jorik, may parating ako na ganyan. Tapos, doon na siya nagkaroon ng thinking. Sinasabihan ko na siya na parang, Franz, parang too good to be true naman yan. Bakit walang lumalabas? Walang... At ito pa, may kontrata. Lahat nung yun, lahat nung yun may So, parang contract. siya tiwalang-tiwala. Pero kami mga friends niya, Franz, parang, na-double check mo ba yan? Parang too good to be true. Tapos nung sinasabihan na namin siya, yun na, nag-isip-isip na siya, nagtatanong na siya. Kasi kung ilang beses na yun. Oo. Tagal eh. Meron Parang pang point, di ba, na parang nag-provide talaga siya ng item. May dumating sa dumating. kanyang Para item. lang patunayan na meron. Ito pero yung item. Totoo nga to, baka na-delay lang, di ba? Oo. Pero, again, meron siyang mga may hinahanap mga, pa. may, Matagal oo, na. but parang, since parang yun lang yung kaya niyang ibigay as of the moment, kasi million na eh, mga, Oo. ano na eh. So parang nag-isip siya siguro na, Pwede na muna to. ito muna, delay. para lang may mapakita na. Kasi Oo. tagal lang walang Oo. kahit ano. Imagine, parang 4 to 5 months akong Nagtatrabaho for that. For that, na, kinlose ko talaga yung doors ko sa kanila. Grabe. Gano'n, na parang, imagine, sa pagiging content creator, may mga gantong moment na ang pala tagal tayo mo nang ginagawa tapos ma-experience. biglang Saka maguguyo ka hindi, pa. alam mo yung pinakanaawa ko sa kanya dun sa part na yon, yung computed niya na yung papasok. Kasi Oo. hindi siya basta-basta posting. Endorsement. At yung mga endorsement, big brands. Tapos meron na siya na, grabe pag pumasok. Kasi nakakausap ko siya pag gabi, ganyan. Alam mo ba, bibili na ako ng lupa. May ganun na siya. Ganun na. So, Kumbaga, nasa isip mo na pag ito may yung nakuha ko. paglalagyan na siya. Oo. Diba? So, ang ganda rin naman. So, nung nalaman na namin, hindi lang kasi siya eh. Dalawa. May iba pa. Actually, marami. Marami pang iba. Tapos siya, alam mo, yung mabait lang siya na, sige, kaibigan ko te, pagbibigyan ko. Eh, yung isa, pumalag na. Tapos, Nag-post nag-rant pa siya sa social As media. in. Umabot na sa point na lalaman na namin hindi na pala totoo lahat. Oh my Ganun. God. Inaano ko na siya na, patulpo na natin may Oo, ginagawa. oo, may Kasi ganun. naiinis ako eh. Kasi Very stressful na yung situation Oo, given na Opo. 4 or 5 months na. Grabe. ako, parang kahit hindi ako nasa sitwasyon niya, naiinis ako na parang, Oo. pinagkatiwalaan ka namin, tapos umabot sa ganun na parang, kahit pala ganun na ang dami mong followers, kilala ka sa industry, may scam ka pa rin pala talaga. Kaya dapat mag-ingat. Mag-ingat. Hindi Oo. lang sa pera, pati sa ginagawa din natin, no, yung service na pwede nating i-provide. And then tayo rin mismo, no, as a brand. Kasi imagine mo kung ma-associate ka dun sa taong yun, baka gamitin ka pa sa pang-i-scam. Oo, yun nga. Kahit ba sabihin mo na wala siyang nalabas na pera, pero yung oras na naubos, yun na rin dapat yun. may mga Kasi Diba? dapat may mga totoo Projects, projects, di ba? Asa, na trinabaho. masa. Saka parang questionin mo yung Trabaho sarili mo. mo na parang grabe, ganun ba ako kadaling lokohin? Lokohin, Na- exactly. Oo. Pero hindi, kasi imagine mo, kaibigan ko to eh, parang Oo. feeling ko baka. Tsaka yung noon, ang sakit sa puso. Sobrang hirap talaga. Like for me, Mm. isa yun sa pinaka parang down moments ko. Kasi dumating pa sa point na sumabay pa na wala akong masyado mga brands noon. Oo, Like oo. dumating sa point na yun lang talaga yung ina-expect ko na Income, pagkakitaan ko na income. And then ginawa ko na lang na sabi ko, bahala na. Minsan nasa bahay lang ako, hindi ako lumalabas. Tapos sa sobrang stress, sa no? sobrang stress, tas minsan sabi ko, sige, sama na ako sa mga kaibigan ko para lang makalimutan ko. Mhm. And then, ayun, parang nag-pray lang talaga ako. Sabi Mhm. ko, bahala na si Lord kung ano yung mangyari sa akin. And then, yun, may mga dumating bigla na mga blessings Mhm. after that moment.
Ako kasi parang, nakikita ko talaga yung sarili ko na nandito nasa ganitong industry. So parang feeling ko kahit anong mangyari, nandito ako, gagawin ko yung best ko para hindi mawala o mawala man, gagawa ko ng way para bumalik. And ayun, nakikita ko naman yung sarili ko na since may mga kapatid ako, may mga kaibigan ako, hanggat nandyan sila, hanggat nandito ako at gusto ko tong ginagawa ko, feeling ko kahit magbago man yung algorithm, ito yung gagawin ko at gusto ko. And yun, bukod doon, nag-iisip din ako ng mga ibang way para if ever na medyo talagang ang hirap Mahirap at talaga, wala oo. pa or hindi talaga kaya, yun nga yung pagbi-business. Kumbaga, hahanap pa rin ako ng way para siguro makapagtayo ng business na talagang Mas masasabi ko stable. na Oo. success, stable, and makakatulong sa akin na kahit wala akong income sa social media, meron akong makukuhang income sa business. And lastly talaga is yung ma-push ko din na lumabas sa comfort zone ko, which is itong social media, maging like sa mga celebrity, like Yes. umacting. Oo, Kasi oo. Try yun kasi yung siya gusto ko eh. mag-workshop. Uy, Workshop. gusto ko rin Workshop. yan. Parang feeling ko Oo. pwede pa ako mag-workshop. Open, Ganyan. open. O siya, Oo. nag-workshop siya. Yun yung Nag-workshop. maganda. So parang yun, yung tatlo na yun yung iniisip ko na kahit anong mangyari, gagawin ko yun para at least mawala man o nandyan pa rin, may ginagawa May akong other something. avenue ka, May diba? mga- Very, very oo. inspiring, no? Mm. Nakakatuwa, no? Na makita na aside from content creation, ang dami pa nating ibang pwedeng Pwedeng gawin. gawin, So opo. now, saan ka naman namin pwedeng i-follow? Ayun guys, pwede nyo akong i-follow sa social media account ko. Franz Miyako 11 sa TikTok, sa Facebook, and kahit saan social media, sa IG and all. And doon nyo lang makikita yung mga updates kung saan ako next magta-travel, kung ano yung mga content kong gagawin pa, or mga shows or something, dun lang sa mga social media account ko. Ayan. Thank you so much. Thank you po sobra. Thank you, Franz, Thank sa you, pagsama thank sa you. amin ngayon. Sana may natutunan kayo sa kwento ko dito sa podcast na to, guys. Thank you. Yes. And sana marami kayo talagang napulot, no? Na para-paraan ngayong araw. Once again, ako po si MK of FH Moms. At ako si Joric, your resident rakitero. See you next time sa Para-Paraan kung saan ang usapang pera ay hindi natin tinatakbuhan. Bye, guys! Trying to get ahead in your finances? Or just curious about practical ways to handle your money? Debate, Para-Paraan with Salmon highlights those conversations. Para may baon kang mga para-paraan by the end of each episode. Kaya, don't miss out. Follow Para-Paraan with Salmon everywhere for more tips and content like this. Sabay-sabay nating hanapan ng para-paraan ang usapang finance. Kasama sina Joric, MK at ating guests. Mag-follow at subscribe sa aming YouTube, Spotify at iba pang socials para hindi mahuli sa susunod na episodes ng Para-Paraan with Salmon. The views and opinions expressed in this podcast are for educational purposes only. They are not financial advice and do not necessarily reflect the views of Salmon Group Limited or its affiliates. Your financial circumstances are unique. Assess your own needs and risk tolerance. For personalized financial advice, consult a licensed professional. Any products or services mentioned are offered by licensed entities and are subject to the terms and conditions of Salmon Bank, Rural Bank, Incorporated. For any products and services mentioned that are not from Salmon Bank, Rural Bank, Incorporated, please verify legitimacy and current rates directly with their providers. All accounts and loans discussed are subject to the bank's Know Your Customer and due diligence processes. Loans carry obligations and are subject to approval, applicable interest, and fees. Borrow responsibly and only from lenders licensed by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Be cautious of unlicensed applications. Any mention of personal earnings are examples only, as there is no income guarantee. Success is dependent on individual effort.